Edad, budget o lugar, walang limitasyon sa pagtatayo ng negosyo mga mamshi. Ibabahagi ko sa inyo ang mga negosyanteng fighting. Unlimited stake na abot kaya ang presyo? Umaabot lang naman ng 1 milyon ang kinikita ng negosyong ito. Biro mo, gagastos ka ng 800 pesos to 1,000 plus per person para lang makakain ka ng decent steak. So sabi ko kako, why won't we be able na maging affordable siya sa pangmasang Pilipino? Pizza, cake, no, pansit yan. Nang dahil sa pandemya, nabigyan ng bagong buhay na pansitan. Maabot na yung kita namin ng 20 to 30,000. Kapag peak season, kayang kumita ng mga 5 to 7,000 na day. Maniniwala ba kayo na ang panalong business idea ng 21-year-old na ito ay sinangag na kanin? May iba't ibang flavor pa. Puhunan. Actually, wala guys. Start lang ako ng pre-order ng mga sapatos. And yun, kumikita tayo doon kahit walang puhunan. Lahat na yan sa pera paraan. Sino ba kayo na mabusog hindi lang sa pagkain kundi pati sa negosyo tips? Ang mga negosyong ipapakita ko sa inyo, mga unlimited na pagkain ang ibinibida. Unlimited din kaya ang kita pagdating sa negosyo? Sino may sabing pang mayaman lang ang steak? Aba. Ang steakhouse na ito sa Pampanga, unlimited steak ang ibinibida sa murang halaga. Tama ang dinig ninyo mga mamshi. Unlimited steak tayo dito sa halaga 399 pesos. At may kasama pa mga side dish yan. Since wala kaming source of income, everything, nag-try kaming magbenta ng mga food online. So since yung wife ko may alam naman sa pagluluto, sabi ko natin is impossible naman kaysa magutom kami. Ang online food business lang nung una, naging maliit na food cart. Bukas para lang sa take-out ang food cart. Pero dahil unti-unti na itong kumita, nagtayo na sila ng pwesto sa kanilang garahe para sa dine-in customers. Mula sa garahe, may sariling pwesto na siya ngayon. Ang kanya naging puhunan, 15,000 pesos at ngayon, kumikita lang naman siya ng... Right now, we're averaging between 650 to 1 million a month. Ang naging vision ko before, in order for us to differentiate ourselves with others, sabi ko kako, pag sinabing steak kasi, biro mo, gagastos ka ng 800 pesos to 1,000 plus per person para lang makakain ka ng decent steak na food. So sabi ko kako, why won't we be able na maging affordable siya sa pangmasang Pilipino? Since we are directly connected sa mga importers sa Pilipinas, we are significantly be able to bring down yung cost. Susunod sa pera paraan. Kung medyo gutom much talaga sa halagang 499, mayroong unlimited steak, fries, mashed potato, coleslaw, Hungarian sausage, pasta at chicken wings. Lahat din unli! Saan ka pa? Abangan mamaya. Gusto niyo ba bigyan ng Korean feels ang sinangag nyo? Papakita sa atin yan ng 21-year-old na negosyanteng si Brico. Chicken teriyaki, seafood at kimchi. Mga kakaibang lasa sa sinangag ang aabangan. Unlimited steak tayo dito sa halaga 399 pesos. At may kasama pa mga side dish yan. Presyo, check. Lasa, Mark, magpa-steak ka naman dyan. So I would like to show you yung best-selling steak namin. Ang tawag namin dito is filet mignon style of cooking ng steaks. Ihanda na ang steak, asin, paminta, butter, special sauce, sugar, olive oil, rosemary at bawang. Lagyan ng asin at paminta ang magkabilang parte ng steak. Painitin muna natin yung pan. Pag mainit na yung pan, lagay tayo ng mantika. You have to make sure na talagang mainit na mainit yung pan, no? Tapos mainit na mainit talaga yung mantika. Ang gusto nating ma-achieve niyan is medyo crispy yung crust at the same time juicy yung loob. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay ang steak. Ilagay na rin ang rosemary, bawang at butter. Common misconception pagka nagluluto ng steak, piniflip kagad. Depende sa style ng pagluto ng steak. Pero on our part, mas gusto namin na talaga nakababad yung steak before namin siya i-flip. Kapag luto na ang steak, pwede na itong hanguin.
Para naman sa sauce, sa pinaglutuan ng steak, ilagay ang special sauce at asukal. Kapag medyo lumapot ang sauce, ay pwede na itong alisin sa apoy. Ang unlimited steak ni Mark may mga kasamang pang side dish, kaya siguradong hindi kayo mauumay, mga mamshi at papshi. Kung medyo gutom much talaga, sa halagang 499, mayroong unlimited steak, fries, mashed potato, coleslaw, Hungarian sausage, pasta at chicken wings. Lahat din unli! Saan ka pa? Tikimers! Sugod! Masarap siya and yung presyo niya, swak lang. Yung steak, nakuha yung danas na gusto ko. Sa murang halaga ng unlimited steak, paano bang hindi nalulugi si Mark? Ang unlimited business model pala, nakadepende sa dami ng tao. If maraming kumakain sa'yo, kasi for example, out of 10 na Filipino people nakakain, yung 4 doon, yun yung makakakain more than doon sa binabayad nila na puhunan. Then yung out of 6 doon, yun yung nandun yung may mga matatandang kakain, yung mga babae, yung mga bata, and yung drinks, etc. Eventually, we are able na makabawi. Pag sinuman mo lahat yun, doon kami kumikita. Para kay Mark, sa pagnenegosyo, dapat palaging handa. You really have to face yung failures mo. You really have to be ready. Maging aware ka na darating yung mga downfalls mo. You have to adjust on the market, you know, and you really have to pray harder. Susunod sa Pera Paraan. Para sa maraming Pinoy, kwek-kwek, kikiam, fishball is life ang oras na ng merienda. Pero mga mamshi at papshi, sagot ko na ang mansasawang merienda nyo dahil only tusok tayo dito sa halagang 100 piso. Mamshi Susan, kailangan lang may tusok mo ang lahat ng street foods na ito sa loob lamang ng 2 minuto. Handa ka na ba? Bring it on! Ang hirap nun, ha? In 2 minutes. Hoy, ikaw naman isa ka naman kung kailan ka kailangan, saka ka naman nag-iinarte. Hoy, matuso ka na. Ayaw din. Parang ang hirap ditong challenge na to, ha? Ay, wala na. Hindi na ako mananalo dyan. Hindi ko na matutusok lahat. Okay, 10 seconds! Taran! Wala na. Hindi kaya. O yan, natusok ko yung iba. Ito, naiwan. Para sa maraming Pinoy, kwek-kwek, kikiam, fishball is life ang oras na ng merienda. Pero mga mamshi at papshi, sagot ko na ang mansasawang merienda nyo dahil only tusok tayo dito sa halagang 100 piso. Tara, tumusok sa Blue Moon Babon! Sino nga bang hindi mapapatusok kapag hinainan ka ng street foods? Dahil doon sa pagkahilig ni na Jovel at ng kanyang asawa sa street foods, kaya naisipan nilang magtayo ng Only Street Foods na negosyo. Nung time ng pandemic, hindi din kami makalabas para, di ba, ang turo-turo, kailangan lalabas ka para bumili. Kaya naisip namin ni Mrs. na bakit hindi natin itry gawin to? Kasi ito naman yung paborito natin. Kasi yung iba, hindi naman satisfied na pabaso-baso lang. Gusto nila yung mga unlimited at nauso din yung mga unlimited. Kaya tinry namin pasukin yung unlimited business. Pero kung ayaw niyong lumabas ng bahay at gusto ng street foods, swak ang street food sa Bilao para sa inyo. Sila na mismo ang magde-deliver. Ngayon, ipapakita na namin ang paghahanda ng street food sa Bilao. Meron kaming cheese sticks, lumpia, kwek-kwek. May kasama rin na tokwa, hotdogs, lumpiang gulay, fries, fishball, squidball at kikiam. Yung street foods natin, may kanya-kanya mga sausawan tulad ng para sa tokwa, so may suka at saka toyo. Para sa hotdog, french fries, meron tayong available na mayo and ketchup. Sa fishball, squidball, and kikiam, meron naman tayong hot sauce. And then, may plain na toyo para sa lumpiang gulay. Pero bago
bago tumusok to sawa, may limitasyon din daw ang Unli Street Foods. Yung rules namin ay kailangan makonsume muna nila yung first set ng order bago pa sila mag-request ulit ng panibago. Tikimers, tusok! Masarap po siya. Hindi po ganun kaalat yung rice. Tama lang po yung lasa. Sulit na sulit po siya. Pero bago tusukin, pasukin ang pagninegosyo, ang tips ni Jovel sa inyo. Sa unlimited street food business, kailangan yung inventory mo tamang-tama. Kailangan na monitor mo yung mga products mo. Hindi ka napapanisan. Yung storage mo is inaayos mo in a proper manner. Tulad ng refrigeration. Kailangan dapat laging fresh din yung pag-serve mo sa kanila. Palabok na crispy? Yes, Ma'am Shi, pwede yan. Pansit cake at pansit pizza, mga paandar na pagkain para sa sunod niyong handaan. Kain na po tayo ng masarap na pansit. Ay, naka. Para may kulang pa yata dito sa gawa kong pansit. Pansit na cake? Pansit na malapitsa? Ang trending ngayon, ang bagong pauso na mag-inang Virginia at Fatima, nagsimula raw sa sariling recipe nila ng pansit bihon at pansit canton. Noong 2010, wala lang. Nagtry lang ako. Mga kapitbahay namin, yung mga kaibigan ko. Pag na-order sila, doon din ako nag-start ng mga bilao din. Pero para maiba, naisipan daw nila ang mga bagong presentasyon. So, ito yung tinatawag namin na pansit cake. This is your extraordinary level na cake. So, yung mga bilao naman namin, tinatawag namin yan na pansit pizza. Pag pizza, diba, parang you can choose from 2 to 3 flavors in one pizza. So, naisip namin, why not gawin natin yon into a pansit bilao? Bukod sa pansit na malakik at malapitsa, isa pang araw sa hinahanap-hanap ng kanilang mga suki, ang kanilang crispy palabok. At kung paano ito gawin, ipakikita raw ni Fatima, mga mamshi. Sa usapang sangkap, ang kailangan ihanda, pork giniling, bawang, sibuyas, atsuete, strip stock at cornstarch. Kailangan nating isa lang is yung pork giniling natin. Para ma-assure natin na sobrang crispy talaga niya, kailangan ang apoy natin. Malakas siya. Kailangan ang mantika natin ay mainit na mainit talaga. Yung noodles, okay na okay, crispy. At tapos yung kanyang mga sangkap, templadong-templado. Ang pinaka-hurdle namin when we start the business, medyo na-overwhelm kami kasi kami lang dalawa talaga. Lately, na-realize namin na, ay, okay, pwede tayo palang kumuha ng mga delivery partners. So, para hindi lang tayo lahat yung gagawa. Pero nang dumating ang pandemya, humina rin ang benta ng pansit business nila. Ganun pa man, kahit mahirap, hindi umurong ang mag-ina. Naglaan ng 5,000 puhunan si Fatima para muling buhayin ang kanilang nanamlay na pansit business. Bukod sa sipag at tiyaga, ang naging susi raw ni Fatima para muling maging matunog ang kanilang pansit, ang social media. Malaking tulong talaga yung reach mo kasi dun sa mga makakita ng products mo and yung mga nako-convert mo to order talaga, mas malaki na din. Ang dating pansit bihon lang, mas naging patok pa ng maging pansit cake at pansit na malapitsa pa. At pagdating sa kita, this is it, pansit kaya? Honestly, umabot na yung kita namin ng 20 to 30,000. But kapag peak season, kayang kumita ng mga 5 to 7,000 a day. Andito kasi yung heart namin sa tinatayong business
Hindi lang siya basta based on profit para makapag-generate kami ng additional income. But this is a dream. This is a vision of my father, of my late father. Susunod sa Pera Paraan. Gusto niyo ba bigyan ng Korean feels ang sinangag nyo? Papakita sa atin yan ng 21-year-old na negosyanteng si Brico. Chicken teriyaki, seafood at kimchi. Mga kakaibang lasa sa sinangag ang aabangan. Tinayo ninyong negosyo o kaya naman ay negosyo ng ibang mga mamshi at papshi? Pwes, i-flex na yan! Magpadala ng short video ng napili niyong negosyo sa aming Facebook Messenger. Kasama rito ang inyong pangalan at contact number. Baka ang inyong nominated negosyo ang susunod na ma-feature sa aming programa. Mga mamshi at mga papshi, mag-nominate na. Ibida ang mga mapamaraang negosyante. Now na! Isang challenge na naman ang aking haharapin. Ang challenge sa akin ay pangalanan ko at sabihin ko anong klase mga noodles itong nasa harap ko sa loob lamang ng 1 minuto. Ito ay pansit bihon. Ito ay pansit canton. Bakit hindi ko naman alam yung mga egg noodles na yan eh. Ito ay instant noodle. Ito ay Mickey. Hindi ako nakakain ng udong eh. Pansit bihon din. Hindi naman ganito suta ko namin eh. Mickey ka na nga lang din. Hindi ito kanton. Pekto. Madilaw. Hindi ito naging madali mga mamshi, pero gayon pa man, ang noodles na gaya nito, easy raw gawing negosyo. Kaya naman ang magkapatid na Steph at Erwin, fried noodles ang ginawang business. Pero ano naman ang gimmick nila? Sabi ko, parang walang nagtitinda dun sa amin. Sabi ko, try ko kaya na gumawa ko ng fried noodles ko din. Unang toppings lang namin, puro siomay lang. Hanggang sa nagkaroon kami ng tofu, shark fin, gyoza. Nag-isip ako ng unique na topping. Kasi parang ang goal ko po kasi talaga sa fried noodles namin, maging kakaiba po talaga siya, maging unique. Nakaisip kami ng sisig toppings naman po. Sa toppings pala nagkakatalo. At ang pinakapatok nga raw sa mga ito, ang kanilang sisig. Yung sisig po is recipe ng mama ko. Una, ihanda ang egg noodles at toge. Para sa kakaibang toppings nila, naglalagay sila ng karne, sibuyas, sili, sisig sauce, at mayonnaise. Ano naman kaya ang hatol ng kanilang mga suki? Sobrang sulit po. Yung sisig, sobrang dami. And napakasarap ng lasa. Hindi raw naging madali para kay Steph ang pagbubukas ng kanilang negosyo. Since small business lang kami, so ikaw lahat eh, nahihirapan po talaga ako na siguro hindi talaga to para sa akin yung business. I-rest ko lang yung sarili ko, tapos ma-realize ko na swerte ko kasi nasimulan ko na yung business eh. Yung iba, hindi pa nakakapagsimula kahit gustong-gusto nila. Sabi ko sayang kung papabayaan ko lang lahat pinaghirapan ko. Una po sa 5 to 10 orders. So ngayon po, nakaka 250 orders na po kami po. Kung kumikita po kami naman ng mga 70 to 80,000 pesos po. Hindi lang pala pang long life yan, pang long business life rin. Kung nangangamba, paano magsisimula sa ganitong negosyo? Huwag po kayong matakot kasi yung business talagang sugal siya. May up and down po talaga, hindi mawawala yun. Part talaga siya ng pag-grow ng business. Welcome to Pinoy Henya. Mahuhulaan mo kaya ang 3 salita sa loob ng 2 minuto. 2 minuto? Kayang-kaya yan! Go! Ready ako dyan! Dahil dyan, dumiretso ka na sa Taranta Chair. Yay! Ang iyong magiging kakampi, ang mga kapuso na nanonood sa kanilang mga bahay. Ikaw! Ikaw nga! Ay, tulungan mo ako manalo dito, ha? We have 2 minutes on the clock. I am ready! Timer starts now. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Oo. Lugar? Oo. Pasyalan? Hindi. Bahay? Hindi. Lugar? Sa norte? Oo. Sa norte? Oo. Sa
Sa norte? Dulo? Hindi. Malapit? Pwede. Malapit? Gitna? Pwede. Oh my goodness, bakit ganun? Ano yan? Pwede pass? Tao? Hindi. Bagay? Oo. Bagay? Sa kusina? Oo. Sandok? Kawali? Matamis? Hindi. Maalat? Ulam? Hindi. Dessert? Hindi. Merienda? Pwede. Breakfast? Pwede. Lunch? Lunch? Pwede. Breakfast? Pwede. Hindi. Baboy? Hindi. Baka? Hindi. Longganisa? Hotdog? Itlog? Hindi. Noodles? Spaghetti? Sopas? Ano ba? Hindi. Pansit? Hindi. Pagkain? Ano ba yan? Merienda? Pwede. Ano pagkain yan? Nahulaan ko ng lahat. Kakaibang fried rice na niluto sa kawali, isa-isang bayan sa Tarlac. Ito raw ang inapagkain ngayon. Dahil bukod sa magandang kitaan, madali rin daw itong gawin kahit saan. Sa edad na 21 years old, ang tubong paniki Tarlac na si Brico, naaadik raw ngayon. Hindi sa sugal o sa online games, kundi sa pagtatayo ng negosyo. Hi, Brico. Pwede ka ba namin tanungin ng Fast 5 questions? Sige lang po, pasok. Anong unang ginagawa mo kapag dumadating ka dito sa resto? Chine-check ko lang yung mga supplies and i-ready namin yung mga dapat ibenta ngayong araw. Anong paborito mong variant ng fried rice? Syempre, yung lagi ko na yatang almusal to. Yung Korean Spam Fried Rice, BKB. Magkano ang puhunan mo sa kauna-unahan mong negosyo? Puhunan. Actually, ang puhunan ko sa... Wala talaga eh. Nag-start lang ako ng pre-order ng mga sapatos. Ano ang negosyo mo na pinakamaraming branch? Pinakamaraming branch, syempre, yung takoyaki natin. Ano ang kauna-unahan mong binili sa sarili mo nung kumikita ka na? Bumili. Siguro yung syempre, di ba, dahil na-busy tayo sa business, bumili tayo ng basketball ring para sa sarili natin. Para kahit busy tayo, sa gabi, alam mo yun, shoot lang para exercise. Ang pinakabagong business venture ni Brico, ang BKB Korean Spam Fried Rice, na kahit 3 buwan pa lang, mayroon na agad 5 branches sa Tarlac. What's up guys? So magluluto tayo ngayon ng kimchi fried rice, which is yung bestseller ng BKB Korean Spam. Siyempre magsisimula tayo sa ginawa naming chicken oil. Own version namin to guys. Ang isusunod na natin, yung pinaka-core na ingredients natin, which is yung Korean Spam. Ang Korean luncheon meat na ito ang nagbibigay ng kakaibang lasa sa fried rice ni Brico. Isasabay natin sa Korean Spam natin yung kimchi natin para mag-absorb yung lasa ng spam at kimchi. Susunod na natin dyan yung rice natin. Idagdag ang Korean spice na samjang. After nating malagay lahat na ng mga importanteng ingredients, syempre susunod na natin yung panlasa na. Syempre yung BKB seasonings natin. After niyan, syempre yung gulay natin. Iba rin kasi yung nabibigay ng gulay guys sa fried rice, lalo na yung green onion. Pinakahuli nating ilalagay sa kimchi fried rice natin, syempre hindi mawawala yung itlog guys. So yan, ganun lang kasimple guys. Mix mo na lang to. Flip mong ganyan. And syempre, hintayin natin ma-absorb lahat ng ingredients. And yun, napakabilis gawin, napakadali, and syempre napakasarap. Mula sa halagang 70 pesos hanggang 99 pesos, pwede nang matikman ang iba't ibang variants ng fried rice. Kasama sa bestsellers nila ang chicken teriyaki, seafood at kimchi. Kung budget meal naman ang hanap nyo, marami pang mas murang flavors na pwedeng pagpilian. Sa laki ng serving, pwede raw itong paghatian ng 2 tao. Susan, bakit may dala kang kawali? Maglalaro ako. Ha? Maglalaro ng ano? Maglalaro nga ako, basta ang tawag doon kawali game. Huwag kang basta yung kawali game, gagamitin ko to, kaya dala-dala ko to. May ganun ba? Parang hindi naman pinag-isipan? Ay, hindi, kasi alam mo, yung kawali game, kailangan lang daw ma-shoot ko yung mga bola dito sa kawali. Pagkatapos,
Ang premyo ko ay matitikman ko ang lahat ng klase ng fried rice ni Brico. Oh, Ay, wow, bongga! bongga talaga. Kaya wag kang ano dyan. Maglalaro na nga ako. Grabe! Tumatalon! Ah! Hindi nga, ayaw nga magpalapit. Perry. Wah! Oh, tumatalon eh. Alam mo, ikaw Perry kaya? Ikaw hindi naman ako mapapashoot mo ko dito. Oo. Wala, tatalon talaga siya eh. Wala. Natalo man ako sa challenge, isang bagay ang sigurado akong panalo, ang takbo ng negosyo ni Brico. Sa edad na 21, nakapagpundar na ng sariling sasakyan at nakakatulong na si Brico sa kanyang mga magulang. Pinaka-purpose ko po talaga is nung first time ko pong binigyan yung parents ko ng gift na galing po sa akin mismo. So parang ang sarap pala sa feeling ng nagbibigay pabalik na sa kanila. Ang young entrepreneurs na sina Shermaine at Chris, patunay kung paano nakatulong sa kanila ang negosyong sinimulan ni Brico. Mula sa pagiging customer hanggang sa maging franchise owner at ngayon, business partner na sila ni Brico. Posting nga pa lang, teaser nga pa lang, sobrang na-crave na ako, especially nung nakita ko yung spam dun sa top ng rice at saka yung egg na sobrang sarap. May isa pa kasi kami yung partner, tapos nag-meeting kami and all, tapos doon namin napag-desisyonan na mag-franchise kami ng Korean Spam Fried Rice. Ang dating career goals lang para kay Brico, unti-unti na niyang nabubuo ngayon. Luckily po and grateful po na si Takoyaki is going 30 na po in a span of 1.5 years. Tapos si BKB naman po going 5 na po na span of 3 months. Dahil kapag once na favorite mo po yung pagkain na binisnes mo, alam mo po kung paano siya i-preserve, alam mo paano mo siya i-improve kasi naging customer ka na rin ng pagkain na yon sa matagal na panahon. Ang kwento ni Brico, patunay na wala sa edad ang pagninegosyo dahil minsan ang produktong pumapatok sa masa pwedeng magmula sa ideya ng batang nakakaintindi ng masarap na lasa. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera Para